pumipili ba ang Diyos base sa kanyang nakita? Base sa kanyang sabi niya o base sa nakita niya in the future? So yun yung sa tanong. So, okay, so Christian, kamusta po? Base po sa napakinggan ninyo, kayo po ba ay may po ba kamustahan ba? Patungkol po doon? So, nakaka-apekto po ba ito sa kaligtasan ng isang tao? Hindi. Primarily kasi hindi naman siya nakaka-apekto sa pananampalataya. Nakadepende ko paano mag-i-absorb yung doctrine ng election, predestination, free will. Kasi nakikita ko or actually yung teacher ko sa hinintay namin yung pizza ng dala mo. Pastor yun yung kilala niyo. Yan, Calvinista lang. Solid. Sino po? Namok? Pastor yun, Namok. Okay. Solid talaga yun. Kasi yun sa mga pinag-usapan namin sa systematic theology. And very amazed talaga ako sa paliwanag. Tapos, hindi ko naman yun tinatouch, hindi ko rin tinuturo sa mga tao. Pero kontento ako na pinili ako ng Panginoon. May mga nakilala rin ako na solid Calvinist na mayabang. Hyper na yun. Hyper Calvinist na yun. Nakatabit ka eh. Siya lang meron yan ha, wala kami niya. Wala kami napakinggan, wala. Sabi niya, Di ba bro, siya lang meron yan. kulto ka, sabi niya, magiging ng pangalan. Kasi kagaya na sinasabi ni Pag-aaral. Sir Dave Penn na praise the Lord kung ganun yung magiging response ng tao. Nakita niya yung sarili niya na wala talaga siyang participation sa salvation. Pero may iba na nagiging response nila doon is pinili ako ng Diyos kaya hindi. Kahit wala akong gawin, pinili ako ng Diyos. Hyper. Meron yan. Hyper. I believe, ang view ko ng pastor, yung mga tao nagiging pride sa kanila yun. I believe hindi talaga nila totoong naunawaan yung election, talaga nila totoong naunawaan yung sovereignty ng Lord. Parang tinitingnan lang nila yung nasa labas lang. So, yun lang yung view ko doon. Talagang hindi ka totoong naunawaan. Tapos meron ding mga... At hindi sila totoong pinili. May mga free will din na sobrang humble. Pagdating doon sa pag-reveal ng Lord ang sarili niya sa kanila. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na talagang manampalataya sa Panginoon. Pero yung mga free will na mayabang din. Kasi umaasa sila sa ano nila sa decision nila ng tanggapin yung mga free will. So it depends sa tao. Para sa akin mahalaga siyang pag-usapan. Pero kung yun magiging dahilan para magkagalit kami ng kasama kong pastor. Parang ang hirap i-insist. Pero if you can prove na yun yung supreme truth at sabihin natin, mapaniwala ninyo ako dyan sa ganyan on a personal note, i-insist ko yan sa kahit sino makausap. Actually, pastor, sa inyo lang hindi sa point na nagkaroon talaga ng malaking mga yung nakadaan, di ba? Hindi malaking pa. Pero nalala ko, sinabi si Coach Erwin na na tuloy natin to yung ating ginagawang biblical studies. And hayaan lang natin yun. This tayo, we're growing deeper. Yung mga truths patuloy natin nahuhukay. Then hayaan lang natin na one day yung maka-affect lang tayo paunti-unti. Sabi niya, para at least one day, Pastor Christian, kasama na natin. Amen! Nalala ko sinabi niya. hindi na lang nabanggit ulit yung mga huling nating meetings. Pero naalala ko nung after kumakain din na Pastor Roger. Sa bantay. Doon niya sinabi yun. Sabi niya. At nag-chat siya sa GC natin. Nang gano'n. So naalala ko yun. So parang in connection with that, sabi ni Pastor Christian, tuloy na lang natin to, no? Kahit na medyo, mag-cost talaga ng division. Pero, mali natin, one day, kasama na tayo si Pastor, Christian. Sabi ko ba yun? Yung mga iba pastors. Prophetic utterance pala yun. Pero doon ako nakoto ko yung mga free will daw, mga free will mayabang. Dating free will. Dating free will. Mga
muna. Free will baptist na dati. Actually, siguro siguro parang yung desire na parang yung kumbaga na ano ba sabihin, no? In a way kasi kumbaga nasa syudad tayo ngayon na very prevalent paturuan patungkol sa prophetic preaching, ang katuruan patungkol sa kumbaga pagdating sa ano to, yung extreme sa spirituality. So kaya sabi ko, if kung tayo yung kabuuan ng POPF, mag-hold tayo sa supremacy ng scripture, malaki yung magiging influence natin in the next generation na talaga yung scripture ay ina-uphold natin. So yun yung not to the point na kumbaga yung term lang na Calvinism, but yung kumbaga na ang next generation tayo kasi next generation na ating talagang ina-uphold yung scripture, ano ba nang sabihin ng scripture na unawaan natin, regardless of our kumbaga doctrinal bias. Basta yung scripture na unawaan natin, I believe, kumbaga kasi mas magiging ano tayo, mas lalong magiging scriptural tayo eh. Kasi ngayon, napapansin natin, no, ang daming mga wrong interpretation. That's the reality. Di ba? So, for example, not to mention, for example, di ba natin inano po ano, pero the reality is, for example, yung ROL, yung pinanggalingan ni John Day. So, pinagkaanan ko lang. Don't get me wrong, but just an example lang, no. So nakita natin na nung pumunta sila sa extreme, di ba, extreme side. So, at malaking epekto sa syudad nun. Di ba, malaking epekto. Pero kung ang bawat tumatayo sa pulpit, kumbaga sa grasya ng Lord, lumalalim patungkol sa interpretation ng scripture, kumbaga mas magiging malaki ang impact niya sa syudad natin. Though we are not, hindi naman tayo nag-judge ng, kumbaga, siyempre meron kilala ang bawat isa. Pero dahil nga kung meron tayong movement na talagang yung scripture talaga ang tinatayuan natin, kahit, for example, pwede mo, kumbaga nagkakaunawaan tayo na nakita kita at nagsasalita ka ng ganito at yung scripture ay binabaloktot mo, pwede nating i-correct ang bawat isa, di ba? Hindi, mali na sinasabi mo. At kumbaga magtitiwala tayo kasi yun yung scripture. Di ba? Dumating tayo sa puntong gano'n. Kasi ngayon, ang mga senior sa atin, pag kinorek mo yun through the scripture, sabi niya, ay mali po. Kumbaga, di ba? Ayaw na nilang bata ka pa, ganito. So sabi nila, hindi, alam ko na yan, pwedeng gano'n. Pero kung sa atin naman, sige, pag-usapan natin ano ba yung ano, di ba? So magandang ano siya, magandang kumbaga practice. So yun lang naman, kumbaga parang meron lang tayong kumbaga dream, di ba? Pangarap na hopefully that one day na lahat ng mga ministers of the Word of God na talagang ina-uphold talaga yung supreme authority of the Scripture. Though, hindi ko naman sinasabi na kumbaga na bawat isa ay hindi nag-uphold. Pero dumating tayo sa punto na mag-grow tayo doon na we can be corrected by the Word of God. We can be, kumbaga, i-rebuke, di ba? Na kahit hindi naman natin kaparehong simbahan, pangalan ng simbahan, pero alam natin, nagkakasundo tayo na, ay bro, mali na yun yung ano, mali na yun yung interpretation mo dyan. Sige, pag-usapan natin. So, ganun, di ba? Pero kapag, ngayon, sa sitwasyon ngayon, pag senior, talagang medyo iba ang magiging respond niya. Ano pag masaktan yung damdamin? Oo, so yung mga ganun, di ba? So, sige, tuloy natin. Sige, ako naniniwala na in a way, ini-insist natin sa ating sa samahan natin. Pero hindi disimulado. Di ba? Andito pa rin tayo, di ba? Nagre-recruit tayo. Pag-i-insist na rin. Pambira ka, kinakaber na nga eh. Ikaw, parang ito eh, parang yung secret operation ito eh. Siguro, in a way, parang dahil nga
parang gusto natin movement, di ba? Movement na may ano. Pero, sa kabilang banda is we respect pa rin yung ano magiging desisyon ng bawat isa. So, ako, ang point ko talaga is talagang not just on the election, on the Calvinism, but yung talagang to hold the supremacy of the scripture. Talagang dumating tayo na mga ministers talaga. Ito talaga yung ano sinasabi ng scripture, talagang sold out tayo. Paano yung pastor? Yung iba yung stand, yun din yung sinasabi nila na ina-uphold lang yun yung sinasabi ng kasulatan. Oo, naunawaan ko rin kasi sa other camp naman, ito rin ang pagkakaunawa nila pagdating sa kasulatan. Kasi kagaya ng sabi natin kanina, ever since patanda pa sa atin yung pag-uusap na yung conversation. And bawat side, pati yung ibang mga side na nag-arise from that, may ano na rin sila, may kanya-kanya na rin silang interpretation ng scriptures. So, kung halimbawa, imagine natin, may ganito rin silang samahan or pag-uusap. Ganito rin yung justification nila na pag-uphold na natin yung sinasabi ng scriptures. So, parang nagkakaroon ng competition sa palaliman ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon hindi siya natatapos naman. Opo. Yun na nga po, dalawang camp pa rin siya. Daang taon nang nakalipas, ito pa rin ang pag-uusap. But, dahil nga, for example, sa camp na ito, ng Calvinism, Synod of Lord. Synod of Lord, di ba? So, kasi, bakit ako, for example, bakit ako nag-rest doon sa camp na ito? Because, through the scripture, sa aking pagkaunawa, in the history, sa aking pagkaunawa, so, nakita ko yung strength ng camp na ito is mas reliable siya, mas kumbaga mas scriptural siya. Nakita ko rin yung kung paano yung flow from the apostles to the church fathers and then sa Reformation. So kaya ako nag-hold sa position na yun. Dahil siyempre may pag-aaral din ako. Inaral ko rin yung sa camp ng Arminianism kung saan siya lumabas. So dahil yun yung pangunawa ko, dahil dun yung tingin ko, ito yung mga strength nila. So kaya nag-rest ako doon sa posisyon na yun. So, mahirap naman din na kung hindi ako kumbinsido, ipaglalaban ko yung kabilang posisyon. Hindi naman paglalaban, kumbaga parang tatayuan ko yung kabilang posisyon. So, that's why, para sa akin, it is more biblical, it is more scriptural. On this position, then, mas na-uphold yung scripture, mas na-uphold ang Diyos, yung glory niya. Ang yan yung aking pananaw dyan. So, but, yun na nga, I personally sa akin, hindi sa grupo, nirespeto ko pa rin. Ang aking desire doon is one day, na yung nag-hold sa position na yun, maunawaan din nila yung sinasabi ng scripture. Sige po, kayo po, at may babasahin. Hindi kasi naalala nga ba sinasabi mo yan kasi may pumasok sa isip ko, naalala ko yung sinabi ni Paul sa mga taga-Corinthians. Kasi sabi niya kasi rito sa 1 Corinthians 11:19, "For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you." So tiningnan niya ito in a positive way. No? Tingnan mo nga doon sa sa version mo. Tagalog. Sa Tagalog. Yan, 17 ko. 1 Corinthians 11:19. 11:19. Kailangan ngang magbukod-bukod kayo upang makilala kung sino sa inyo ang mga matapat. Yan, so parang Kailangan ngang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino-sino sa inyo ang mga tapat. So may advantage. May advantage ka po. Siguro masasagot natin po yan, no? Kapag pinag-aralan na natin ito ngayon. Kasi parang may dalawang side. So parang ang assumption natin is, ang dalawa is
kumbaga ay tama or kumbaga papunta sa tama, di ba? So tingnan natin ano ba talaga yung different position, tingnan natin at bahala tayo kung siya mag-rest kung saan man tayo mag-rest sa position na yun. So, sige, pag-aralan muna natin siguro yung election and then bago tayo tingnan natin, mahalaga pala o hindi naman pala mahalaga. So, pinahalagahan na ng Lord ito. Di ba? Mahalaga pa sa Lord itong na maunawaan natin na elect tayo ng Lord. Di ba? At ang election ba natin, doon ba tayo sa for knowledge ng Lord, for knowing ng Lord? Sige po. Pero pa yun yung 5 knowledge. 5 knowledge. For knowledge. Joke yun ha. Linawin. Siguro doon tayo magbasa ngayon sa Romans 8. Malalim na to. Actually, yung 9 yan eh. Kaya nga. Tuloy-tuloy yan. Yung election sa panahon. Pero 8 yung pinaka. Simula. Diyan na si Esau, babagay sa 9. Favorite niya. Isa mo, 8. Jacob I love. Makuha niyo yung bata pa ng papalagay nito. Romans 8, 29 to 30. Nabasa ako sa ESV. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So, may iba't iba silang tawag dito. Yung iba, ang tawag bro, yung chain of salvation. Order Yung salutis. iba, order salutis, order of salvation. So, ang pinaka-question dito is, for those whom He foreknew. Diba? So, dito naghihiwalay kasi the rest nun, both sides naniniwala. Both, yung predestined. Kumbaga, both camp naniniwala sa justification, sa sanctification, at sa glorification. So, ang tanong ba natin dito is, ano bang sinasabi ng text dito? Sa foreknowledge or for knowing ng Lord, ito po ba ay sa foreknowledge niya, siya ang nag-decide kung sino ang pipick niya? Or dahil nakita niya in the future na pipiliin ng tao, nanampalataya ng tao sa kanya. So, ano po ba ang sinasabi dito pagkakaunawa natin sa foreknowledge ng Diyos? John Calvin, o Palawan. Sige, sa disciple John Calvin O Palawan. Niwala naman diba sa bisa na basa natin net-pour nyo na kumbaga i-pour nyo kumbaga beforehand alam na ng Diyos. Kumbaga meaning pinili ka niya hindi dahil sa pagpili mo sa kanya. pagpili mo sa kanya kundi wala pinili ka ng Diyos na hindi dahil sa pipiliin ko to si Christian kasi ito pag naging tao na to luwag sa napupunan ng kanyang mga magulang manampalataya sa akin, pipiliin ko siya. Hindi. Kumbaga, talagang randomly, talagang inuna ng Panginoon kung sino yung sa kanya. Talagang pinahan niya talaga kung sino yung sa kanya. Before, bago pa yung dahil sa makita kanya na kasi maging mabuti yan eh. Hindi eh. Kasi in reality kasi wala naman talaga taong pinanak na mabuti ka talaga eh. For example, kay Esau sa kay Jacob. Diba? Si Jacob ay napakatusong anak, diba? So,
makita natin bakit pinili pa siya ng Panginoon. Ano, kasi nasa ano ng Panginoon yun eh, nasa kanyang sovereignty niya na pumili kung sino yung gusto niya. Hindi dahil sa pinili ko siya kasi pag ito ay nagkaroon na ng tamang pag-iisip, magiging mabuti siya. Hindi. Talagang with his pagiging Diyos, ay pinili niya kung sino yung gusto niya. Walang qualification na ilatag. Kundi talagang dahil sa gusto niya. Anong basis niyan, Pastor, ng ganyang understanding ng foreknowledge ng Lord? Sa scripture? Yung sa Romans 8, Yun, chapter. kasi kapag sinabi natin foreknowledge, malawak yung meaning. Pero paano kayo nag-come up dun sa understanding na handpick ng Lord ng foreknowledge? Hindi na tungkol. Paano niya tayo pinili? Hindi, I mean, paano kayo nag-come up sa ganyang understanding na handpick ng Lord yung pagpili, yung foreknow na tinutukoy dyan? Ito sa scripture mismo, na ang Panginoon ay pumili, kumbaga hindi dahil sa ako ay, kumbaga sa pagiging Diyos. Hindi niya ako pinili dahil sa in the future kasi ito yung magiging mabuti. Yan nga, basta yung definition na yan, saan galing din yung definition ng foreknowledge na yan? Dito sa Bible. Sorry. Yung understanding ng foreknowledge na yan, Ano yung basehan God's mo? will, anong basehan niya? Yung pag-knowledge. Kasi pag sinabi natin foreknowledge or foreknew, malawak yung ibig sabihin. So, i-trace natin yung word na Foreknew? o ano yung ibig sabihin niyan, bakit kayo nag-come sa yung understanding na handpick siya ng Lord instead of may basis siya. Pwede nakita niya naman na nampalataya ito or dahil out of other reasons. Sa 9 meron yung pinagit. Sige bro. Ikaw ang Presbyterian. Medyo nabablango ko. Chapter 9 bro. Dahil kang nasa report ko. Chapter 9. God's sovereign choice, sabi sa ano. Yeah. I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bear me witness in the Holy Spirit that I have a great sorrow and increasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. They are Israelites and Lyden belong to the marriage adoption. To them belong the patriarch, and from their race, according to the flesh, is the Christ who is God over all, blessed forever. But it is not through the word of God. Ano mo saan yung pinupoint mo? For not all who are not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all the children of Abraham, because they are his offspring. But through Isaac shall their offspring be named. This means that if is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. So ito na yung sa election. For this is what the promise said, about this time next year I will return, and Sarah shall have a son. And not only so, but also when Rebekah has conceived children, but one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of Him who calls. Yes. She was told, the older will serve the younger, and it is written, Jacob I love, but Esau I. What shall we say then? Sige, ako nang basa. Ikaw mag-interpret ha. Is there injustice on God's... Ito na yung ano sa election. What shall we say then? It's there injustice on God's part? By no means. For He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human or exertion, but on God who has mercy. For the scriptures say to Pharaoh, for every purpose I have raised you up,
that I might show my power in you, and that's my name might be proclaimed in all the earth. Tuloy ba na? Ay, sige, Chapter 9 yan. 18. So then he has mercy on whoever he wills, and he hardens whoever he wills. He will say to me then, why does he still find fault? For how can resist his will? But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded to say to its molder, why have you made me like this? 21. Has the potter no right over the clay to make out of the same lump of vessel for honorable use and another one for dishonorable use? What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with such patience vessels of wrath prepared for destruction? 23. In order to make known the riches of his glory, the vessels of mercy, which has prepared beforehand for the glory, even as whom he had called, not from the Jews only, but also from the Gentiles. As indeed he says in Hosea, those who were not my people I will call my people, and her who was not beloved I will call beloved. And in every place where I was said to them, you are not my people, there will not be called sons of the living God. 27. And Isaiah cries out concerning Israel, though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved. For the Lord will carry out his sentence upon the earth fully and without delay. And as Isaiah predicted, if the Lord of hosts had not left us offspring, he would have been like Sodom and become like Gomorrah. Tapos na? Yes. Kasunod yun, magpulo ka na. Basically, nakita ko doon sa text na yan, na doon pa lang sa pagpili, kay Abraham pa lang, na ipinanganak na nga si Ismael. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya. So, yung si Isaac pala, no? 'Di ba? So, handpick ng Panginoon si Isaac, no? Hindi, si Isaac. Tama ba si Isaac, no? Sila magkapatid si Ismael tsaka si Isaac, tama ko ba? Tama. Do, wala naman pagkakaiba yung dalawa na 'yon, no? Ngayon, yun ang nakita ko dyan. At doon pa sa mahabang salaysay ng Roma, ay lumalabas na talagang yun ayon sa sariling kagustuhan ng Panginoong Diyos. Pero may sulat yan ni Apostol Pablo. Pero merong eksakto talaga na sinabi si Apostol Pablo. Doon sa Efeso 1, sabi rito sa 4 hanggang 5. Siguro hanggang 6 na rin. Sabi rito, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, eto yung sagot, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. So dalawa yung dahilan. According to the good pleasure of his will, and to the praise of the glory of his grace. Ngayon gusto ko sana sagutin yung tanong niya, yun ang hinanda ko, yung tanong niyo kanina. Although, mahaba ang sagot doon, pero sisikapin ko lang na may clip. Okay? Tinandaan ko na yung gagamitin ko talata . Una, hindi ako naniniwala dahil yung nakita ko sa Bible na may taong pipili sa Diyos. Sabi sa Bible, walang mahanap sa Diyos, di ba? So, kasi bakit? Dahil doon sa resulta ng fall. No? Nasabi ng Diyos, ang tao, mula pa pagkabata,
Puro masamahan na ang iniisip niya. So, ibig sabihin, owing to the total depravity of man, walang pipili sa Diyos. Ngayon, ang pinag-usapan dyan is yung sa foreknowledge. Although, merong dalawang kahulugan ng foreknowledge. Sa panahon natin, ang foreknowledge is seeing beforehand, no? Parang foreseeing. Ganun na. Pero, foresight. Pero, sa kanila, sa mga Hebreo, iba naman ang pakahulugan din nila doon. Hindi natin alam kung alin ang gagamitin natin or pareho ba natin gagamitin. Kasi ang pakahulugan ng mga Hebreo doon is loving beforehand because yung tinatawag na to know is intimate relationship. And yung for, ibig sabihin before, no? So, ibig sabihin, loving beforehand yun. Kasi yun yung kanilang ginagamit na word, yung yada doon, no? So, ngayon, ipagpalagay natin, hindi ko gagamitin yung biblical na kahulugan. Ang gagamitin kong kahulugan is yung pinapakahulugan natin ngayon, yung foresight. At gagamit ako ng Bible, ng talata ng Bible, gamit yung ano na yan, yung pakahulugan na yan, yung foresight. Ang sabi dito sa Psalms 139:16, gagamitin ko yung New Living Translation para mas malinaw. You saw me before I was born. Diba? Foreseeing. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. So, lumalabas, personally speaking, so parang maglalabas yan, individual yan, no? Na ang tao, since yung ano pala, nakasulat na pala lahat, no? Yung kanyang mga gagawin, lahat sa araw, yung every single day sabi doon eh. So, talagang kumpleto na pala, nakasulat na doon sa aklat ng Panginoon. Kaya pagdating doon nga sa 1, ang sabi doon sa 1 is, O Lord, you have examined my heart and know everything about me. You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I'm far away. So, gamit yung foreseeing na yan. Kaya, doon balikan natin yung Romans 8. Yung Romans 8, 29. Romans 8:29. For whom he did foreknow, he also did predestinate. Ibig sabihin, magkakabit, no? Nakikita ko yung logical sequence doon. Okay? Kasi, kung nakita na pala ng Diyos, nakita ng Diyos, ni-record na pala yun, no? Noon pa, naka-record na. So, yung foreknowing ay mag-equate siya doon sa predestination. Kasi, dahil nakasulat na, hindi na yung mababago. Tama, no? Hindi na mababago yun. Oo. Kaya, tama lang, logical talaga yung foreknowing, kasunod ay predestination. Diba? Ngayon, ano ba yung predestination? So, alam natin yung beforehand, no? Destination, ay yun ibig sabihin, galing salitang destiny. No? Oo, yun yung kapalaran natin, no? Nakaguhit na sa palad. Di ba? Sabi ng iba, no? Kaya, talaga po na yan ay ayon doon din sa Diyos pa rin. No? Although, sa amin, since ako ay meron kaming tinatayuan yung 1689, ay doon ang tayo namin is everything is God decree. Kaya, yun po. So, basta doon po sinasabi nyo yung chain, no? From foreknowledge and then predestination. Ang daling sabi ko magkadikit yun. So, kung ang isang tao ay nanampalataya kay Kristo base sa kanyang pananampalataya, hindi siya magiging consistent doon. Tama ba? Kasi kung nakabase sa tao ang kanyang pagtanggap sa Diyos, pwedeng
eventually hindi niya tanggapin ng Diyos, pwede niyang i-resist. Oo, talaga i-resist niya. So pwedeng along the way, i-resist niya. Ibig sabihin, yung chain na yun ng foreknowledge at predestination, hindi consistent kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo dahil sa iyong Tama po. Sa iyong will. Tama po. Kaya hindi po ako naniniwala na yung pananampalataya ng tao ay galing sa kanyang sariling will. Okay. So, yun yung parang may problema sa consistency doon. Kapag sariling will mo. Okay. So, good point yun doon. So, okay, sino po yung magbabahagi patungkol doon sa foreknowledge kasi yun yung pinaka di ba? Yung doon sa kanina may binabanggit, ang haba ng binasa niya doon. Doon, di ba, about sa yung context niya, di ba? Nakalimutan ko na yung pagpili ng Diyos doon. Pero pwede pa rin yung tanongin. Pwede pa rin ang magiging tanong doon is, siyempre, pinili sila ng Diyos dahil alam ng Diyos kumbaga, for example, si Isaac, di ba? Alam ng Diyos na eventually, mananampalataya si Isaac sa Diyos. Diba? Pwedeng ganun pa rin yung argument. Diba? Pwede may argument pa rin na ganun. Pero maganda yung argument na kung ganun man, itong chain of salvation na ito, hindi magiging consistent doon sa mga pipili lang. Kasi beforehand, di ba? Alam na ng Diyos eh. Ibig sabihin, eventually, pwede mo palang, dahil ikaw ay pumili lang sa Diyos, kaya yung ibang view is, kaya may nababackslide. Diba? Kumbaga yung iba is tumalikod sa Diyos. Kumbaga na dahil nga sa will niya, kumbaga pwede niyang i-resist. Kaya tanong, diba? Pasok na yung, kumbaga yung resistible grace. So, ibig sabihin, hindi siya consistent doon sa chain of salvation. May order ng salvation. Okay, so, maganda po. Any ano po? Additional pa patungkol doon or other side naman sa foreknowledge sa Romans 9. Actually si Ismael, Israelite din naman eh. Kasi kami lahi rin ni Abraham eh. Pero makita natin hindi siya hiwalay siya dun sa elect. Kahit na nanggaling siya kay Abraham. Kasi hindi talaga siya predestined. Na kasama talaga dun sa totoong mga elect talaga na hindi naman talaga lahat ng Israelite. Actually kahit nga even yung mga galing pa kaya Isaac pa hindi rin lahat talaga ng mga God's chosen people or elected ng Old Testament ay lahat yon ay elected na talaga or predestined na. Meron pa rin talaga. So talagang meron talaga ng Lord. Meron talagang mga pinili na hindi na maabot ng ating isip. Pero ganoon talaga siya pumili sa atin. Kahit akala natin, chosen people na elected ng Israel, pero meron pa rin mga hindi pa rin pinili pala doon sa kanila. Nagtanda po. Ako po may question. Possible kaya yung pastor na ang hindi elected is sabihin natin pastor. Nag-pastor siya kasi maraming ganyan di ba? Pastor siya in some point na kanyang buhay bigla siya naging atheist. Meron yan sa West. Possible kaya yun na nag-pastor siya for how many years tapos dumating yung turning point sa buhay niya na biglang hindi na siya mananampalataya. Ako, may ko yung sarili ko. Kasi noong 2014, bago ako na-stroke, ang debate namin ng father ko, sabi ko, hindi na ako niniwala sa Himala. So in 2014, June nangyari yon. Nung July 28, nung na-stroke ako. And then, binigyan ako ng second chance ng Panginoon sa akin. And, kumbaga, nano ko na talagang yung yabang ba na pinagmalaki ko na walang himala, walang Diyos na nag-cooperate sa mundo natin. Parang parang human na lang to. Yung nangyayari to ay sa atin na lang, parang yung tinatawag na yung mechanical clock na nag-cooperate na lang siya as its own. Pero wala nang Diyos, wala nang nag-cooperate. So, sa akin, yung himala na na-experience ko sa akin, masabi ko na personally talagang nagamit ko ng Panginoon sa akin.
Pero yung story, Pero gusto, yung mga ano ba, sorry yung mga na. pastor na naging atheist tapos to the point na nire-resist na talaga nila yung ano yung gospel. Kumbaga pinapasinungalingan na nila yung kumbaga yung dati nilang dinuturo. Hindi na sila ano talaga. Kumbaga wala nang anchor yung ano yung gospel sa life nila. Ayun, Possible kaya yun? mangyari. Hindi possible. Nangyari na eh. Na nangyari na, pero- Possible ba na... Oo. Diba? Pero- Bakit nangyayaring gano'n? Ang tanong, Ang in the first place talaga nga ba talagang naunawaan nila? Though, meron tayong tinatawag na head knowledge lang. Pero kung totoo nga ba talagang naunawaan nila, buhay sa kanila yung gospel. Kasi, ako naniwala ako sa perseverance of the saints or preservation of the saints. So, ang totoo talaga mananampalataya, magpapatuloy sila. Ang hirap i-undo yung gospel, ang hirap i-undo yung, di ba? Kung totoo mo talaga naunawaan, di ba, yung gospel, ang hirap i-undo sa yun. So, dalawang bagay pa rin, pwedeng, in a way, sila ay naligaw. Di ba? So, naligaw lang sila. So, eventually, sila, kasi hindi pa rin pwedeng i-judge eh. Hindi pa namamatay. Diba? Hindi pa namamatay. Pwedeng naligaw lang sila, pero babalik pa rin sila. Diba? Pwedeng gano'n pa rin. Pangalawa is talagang, para sa akin, hindi talaga nila naunawaan yung gospel. Hindi talaga sila dumating sa punto na na-regenerate sila. So, pwedeng gano'n. Sige, Pas. Yung kumbaga kaya ako nag-come up sa tanong na yun kasi merong mga mga Calvinista. Yung nangyari kay Rabbi Zacarias, di ba? Parang ang nangyari tuloy, kinokondemn na si Rabbi na dahil sa fault na nagawa niya, parang lahat ng books niya is sinabi nila na hindi na reliable. Yung iba nga sinasabi na hindi siya elected daw. Eh kung papahinggan natin yung mga teaching ni Rabbi, very alam mo yun, Apologetics. one of the best Apologetic. ang problem lang is ganoon nga, kumbaga tayong mga tao madali tayong mag-judge, magtapon tayo ng kumbaga ito-throw natin yung stone sa kanya. And yun yung parang hindi na na-address sa part sa ibang mga party. Yung kay Rabbi Zacarias, hindi naman nung siya namatay, hindi naman siya namatay na yung kasalanan inaano sa kanya, hindi naman yun ang kinamatayan niya, di ba? So ibig sabihin, may mga kasalanan siya in the past. Pero hindi natin alam kung maaaring nag-repent siya, di ba? Doon sa mga naging kasalanan niya, no? And alam naman natin na at saka hindi niya naman dinina yung faith eh. Namatay siya na yun bilang mananampalataya sa Panginoon. Kaya yung mga nag-condemn sa kanya, may fault sila doon. Hindi nila i-consider yung mga bagay-bagay sa na yun, di ba? Yung ibang community, sunod din ang pakalaming book sa Sa pinabasa ko yun yung nung namatay siya sa Calumobas yun eh. Si Rabbi. Sa Calumobas yun eh, siyempre patay na siya. Pero yung kay Martin Luther King, pareha sila. Nung namatay si Martin Luther King, inanaro nila, CIA nagsasabi kay Martin Luther King na magbabae raw si Martin Luther King. Pero hindi naman magkasi talaga sinisiraan na kasi nga inaano natin eh. Hindi mo natin na-idolize, kilala talaga natin eh, di ba? Mga apologetics, mga dali. Martin Luther King, ano naman siya? Martin Luther King yung Black. Oo, yung black. Kaya mapansin yung mamatay siya. Human rights, Human rights advocate yun eh. Parang yun ang inaano sa kanya na mababae siya sa tuwing gabi, parang gano'n. No? Pero hindi naman eh. Siyempre patay na yung tao, di ba? Hindi na naman yun. May pagtanggol sa rin niya. Iwan ko sa akin na. Hindi na nakulong. Tama, di ba? Trupa lang naman ni Solomon. So kung titignan natin yung argument ng foreknowledge based on definitions na binigay in connection to predestination. So, to summarize, yung Bible is yung sinasabi ng iba na drama talaga. It's like a scripted story. Yes or no? Yes. Kasi kung magastan tayo dun sa pag-elect ng Panginoon out of His, kung i-define natin yung goodwill and pleasure niya as you were saying,
ma-outshadow ng election ang crucifixion. Tama po ba? Hindi kasi yung kaya drama, yan ay the story of redemption, yung pong pamagat ng drama. Pero, ibig sabihin na lahat yung laid out ng God from the start. Actually, Kumbaga, God wrote it beforehand. Siya yung director, siya yung Lahat. naglalagay, siya yung based on Oo. His will. ito based sa December ganyan, ito yung mangyayari, ganyan. based on definition. December 25. Even yung fall. Pasko na. Even yung Even the fall. lahat yun. No? Talagang drama talaga. So, ibig sabihin, yung election outweighs the crucifixion, the gospel. Hindi po yung election kasi in Christ po yun eh. May means doon sa election. Pero may election na before Christ eh. Alin po? May election na before Christ. Sa atin po yun. Sa ano yun? Sa eternity po yun. Kasi dalawang realms kasi yan na existence eh. Eternity tsaka dito sa atin sa human experience eh. Yun nga yung ano doon eh. Yun yung pwede nating paradox na sasabihin, no? Na kung gagamitin natin ang lohika, hindi yung revelation, talagang ano yun, magkukontra sa ating kaisipan yan. Walang pinagkaiba yan sa ating Panginoon Kristo na siya Diyos at tao. Sa lohika, sara yun. Kaya hindi nga naniniwala ang INC. Napaka-illogical niyan. Di ba? Absolute illogical yan. Di ba? O. Eh, ganun din po pagdating sa election na in Christ. Pero sabi natin, yung election ay yung paman. Eh, sa eternity po yun eh. Di ba? Eh, tayo, nasa time dimension tayo. Di ba? Kaya medyo mahirap pong i-reconcile yun eh. Kung bagong mananampalataya Oo. na nakikinig sa doctrine of election, iisipin ko na kalokohan lahat. Pwede pong isipin yun ng isang tao. Kasi nagbabase sa kanya sariling karunungan. Pero naniniwala tayo na ang Diyos, sa nga pinanggagalingan ng wisdom, so sa karunungan ng Diyos, hindi naman natin pwede akusahan din ng Diyos ng loko-loko, di ba? Kalokohan yung pinagagawa niya, di ba? Why would God do that kung hindi yun kayang mabuti ng pangunawa ng tao? Hindi naman po kailangan ipaunawa ng sa tao yan eh. Di ba? Eh, mere creation lang tayo, siya yung creator, ito yung kanyang design. Pero eternity natin ang involved doon. Opo, kaya nga po tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Hindi po natin right yan, no? Wala tayong... So yung mga bagay na Hindi tayo dun sa tanong kanina kasi merong binabanggit si Pastor Christian na kung ang election is from eternity past, then yung cross, nababasa yung mga na outweigh niya yung cross. So parang gano'n, no? Parang ano pang use ng cross? Kung inelect, yung inelect na ng Lord ang bawat isa. So doon na papasok, ibinabanggit niya kanina ni Pastor Joel kanina yung means. Diba? So, anong purpose ng cross? Diba? Anong purpose? Ano ang kumbaga ang pinaka-purpose nito sa salvation ng bawat isa ng mga inelect. Diba? So, meron din tayong tinatawag na covenant of redemption. From eternity past, nakipag-covenant na ang Diyos, ang Panginoon at ang Diyos Ama, ang triune God, covenant na sila. Okay, na i-redeem nila itong elect na ito. Okay. So, sa election, napakahalaga ng cross. Napakahalaga kasi means ito ng Lord, di ba? Na para hindi niya ma-violate yung word niya sa pagliligtas niya ng mga elect. Di ba? Na kung saan kailangan na dahil nga nagkasala ang tao, so papasok na doon yung justification, papasok na doon yung ano. Pastor, dapat na i-reveal niya sa scripture yung doctrine of election. Hindi ba questionable yun? Na nag-stand siya sa word niya, pero at the same time, merong election na nag-stand. Why would he offer his life on the cross? Para lang ipakita sa tao na totoo siya sa pangako niya. Pero in the first place, also revealing his word, nanonood pa lang, meron na siyang inelect. So parang nagiging, ano siya, double cross niya sa sarili. Yung may nabasa ako no. Yung mga tanong na di natin maintindihan at kailangan ko rin siguro. Actually, ang basic sagot doon is solid Gloria.
is for the glory of God alone. Yeah. Even yung fall. Pwede naman hindi magkaroon ng fall eh. Pag nagkaroon ng fall. And why would He even do that? It's because for His glory. Lahat. So, sorry pa sir for cutting. Kasi yun yung sagot na binibigay ng mga humahawak sa ganyang theology kapag nakukot na tayo doon sa mga bagay na hindi na natin masagot dahil sa election. Pero if you can answer something na pro-election, madami tayong naibibigay na sagot as if naiintindihan natin yung buong scripture. Pero kapag, ito hindi ko kayo, this is nothing against everyone or kahit sino. Gusto ko lang rin mabuksan yung isip natin. Pero kapag pro-election, ang sinasabi ng scriptures, ang dami nating sagot. It's as if God has revealed to us all the details of that. Pero kapag binigyan tayo ng narratives, context, questions, na hindi kayang sagutin ng election, doon natin binabato sa sovereignty ng Diyos. Kasi hindi siya kayang hawakan ng understanding natin. Pero kapag pro-election, yung argument, kaya natin siyang sagutin. Nagigets niya po. Kaya tinatry po natin sagutin yung naagoy ba, yung cross. So, ang point po ng tanong po ninyo is that from eternity past, nag-elect na ang Lord. So, ang tanong is, bakit kailangan pa ng cross? Tama po ba? Kasi sabi niya para hindi siya mag-violate sa promise niya na kailangan ng shedding ng blood for the forgiveness of sins. Pero directly niya rin in His word na nag-elect na siya from the start. So it's like... Opo, kasi po, ito pong cross, itong yung story of redemption na yan, based on the scripture, sa aking po pag-aaral patungkol sa scripture, ito po ay dahil nga naniniwala, on this count naniniwala sa limited atonement, na ito ay ginawa ito ay plano ng Lord para sa mga elect. Ito ang plano ng Lord para sa mga elect na umaga na sila ay maligtas from His promise on the Genesis chapter 3 verse 15. Diba yung proto-evangelium. So, at yun yung first gospel. So, kailangan ng cross because promise ng Lord ito na meron siyang ililigtas. So, ang tanong kanina is parang logic, no? Minsan parang ayun ang binabanggit kanina kapag hindi na masagot narrative or logical, parang lagi for the glory of God, sovereignty of God. Pero nung naunawaan ko yung covenant theology, doon ko mas nakita yung sinasabi, yung kumbaga kung paano kumilos ang Lord para sa glory niya. At parang, minsan, parang sa mind natin, parang we always owe God an explanation. We always owe the scripture a definitive explanation of what is happening. But we never totally submit, diba, doon sa in His good pleasure. Specifically sinasabi na ng Bible why he did this on His good pleasure. Diba? Parang ginawa niya yun sa kanyang pleasure, and ang view ko doon, and who am I to ask my Creator that He did that for His good pleasure, and then parang like sabihin, you owe me an explanation. You owe me parang, Lord, kailangan mong ipaunawa sa akin itong mga bagay na ito. But basically, sinasabi na ng Scripture, kasi I uphold on the sola scriptura, on the supreme authority of the Scripture, whatever the Scripture na binabanggit niya doon, I rest on that. Diba? So for example, in Ephesians 1 verse 4, sinasabi dito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined for adoption Himself. In verse 6, the praise of His glorious grace, which He has blessed us, beloved. In Him we have redemption, according of the riches of grace. In His good pleasure, diba? Of His will to praise. So, makikita po natin na inelect niya, predestined niya, according to His good pleasure.
So, kung titingnan natin yung kabuuan pagdating sa systematic theology, lagi makikita po natin doon yung attributes of God. So, sa attributes of God, makikita natin yung sovereignty niya, makikita natin how ang kanyang omniscient niya. So, kumbaga, makikita po natin doon that God do things according to His will. So, yun yung aking view. Na, kaya, from eternity past, di ba? Yung election niya, pinili. Kumbaga, nag-handpick siya. From the scripture. Kasi parang laging question dito is that parang ang Lord is unfair in the election. Parang ganun palagi. Bakit pinili niya lang itong mga tao? Ba't hindi siya patas? So in the first place, kumbaga na lahat naman tayo nagkasala. So in His good pleasure, di ba, who we are to question. Parang ayun sa akin, who we are to question sa mga pinipili ng Lord. Parang yun yung we are to question His good pleasure. So parang doon ako nag-rest sa ano na yun. In the first place, in the eternity past, the triune God, di ba, had this kumbaga covenant. So may covenant sila na to really save this particular people. Siguro, Pastor, wala talaga tayo. I mean, certainly wala tayong karapatan na questionin yung Diyos kasi hindi natin mapag-understand. Pero the Lord has given us standards. May standard siya na nilabas natin from the Old Testament hanggang ngayon. Kaya meron tayong mga moral, diba? And then yung Bible for us to follow. And then, God is going to give us this standard. Mapapatanong ka, pero hindi mo kini-question. Kung i-base mo siya sa, i-deliver mo siya sa election. Nagbigay ka ng standard, Lord, pero bakit ikaw binabalidate? Mapapatanong ka ng ganun sa Kanya, which, sa akin, hindi ganun yung Diyos. Paano binayolate ng Lord yung standard? Kaya siyang standard na binili sa tao, pero may iba siyang standard ng pagbili. Okay. So kailangan po basta kasi maunawaan natin, bakit ba binigay yung commandments? Kaya hindi natin masisi ang mga tao kung mag-question sila na bakit ganyan yung Diyos. Hindi ba natin siya pwedeng questionin? Parang yung ganong klaseng thought na hindi natin pwedeng questionin yung Lord is not going to be applicable sa ganyang instance na may standard na binigay yung Diyos pero hindi niya sinusunod. Ako, I'm speaking in behalf of sana nag-gets ninyo sa mga tao na pero gusto ko po i-address yung standard ko na yun kasi nandun ako nag-uphold ako sa Covenant Theology. Bakit ibinigay yung Ten Commandments? Para saan po ito? Hindi lang ito, Pastor, sabi from the shedding of the blood until the gospel, until repentance, hanggang sa pananampalataya. Lahat ng yun. Standard lahat ng Panginoon yan. He set the standard of holiness. And then all of a sudden, ito lang pala yung sagot. Yung election from the start. Pick lang pala. Ako naniniwala po ako doon naniniwala po ako doon na talagang Diyos ay inelect niya ito at dahil nga sa election na ito, itong mga taong pinantik niya. So, yung mga elect, okay, from eternity past hanggang ngayon, okay, itong tinatawag na drama na ito, di ba? From Adam and Eve, the covenant of works, hanggang sa dumating ito kay Abraham, kay Moses, kay David, hanggang sa cross, di ba? It's all the work of God to save the elect. So hindi niya binayolate yung kanyang standard, hindi niya binayolate yung kanyang sarili niyang laws. Okay? Dahil from eternity past, kasi kung tignan natin, sinasabi ng scripture from eternity past, na ang Lord is, in verse 4, even as it chose us in Him before the foundation of the world. So ano yung pwede nating maging pangunawa po doon? Sabihin, may pagpilit bago pa lang ang pundasyon ng mundo. So, kung magiging thankful ako sa kaligtasan ko,
It's not because of Christ, but it's because of election. Hindi po, kasi yung ang election po is not equal to salvation. Hindi porke elect ka, ligtas ka na. Kinakailangan marinig mo ang gospel, sampalatayanan mo ito. Hindi porket elect ka, ligtas ka na. Hindi po. Pwedeng elect ako, pero hindi ako ligtas. Opo, patutunguhan mo yung kaligtasan. Process, kaya nga po may order of salvation eh. Patutunguhan mo po yung, kaya sabi nga ni Apostle Paul, kay Timoteo, di ba? Talagang ginugol niya yung buong panahon, no? Para mailigtas niya yung mga elect. Ibig sabihin, hanggat hindi pa sila nakakapakinig ng gospel, hanggat hindi pa sila nakakapanampalataya, hindi po sila ligtas. Ibig sabihin pala, Pastor, may mga elect na hindi naligtas. Kasi nasa ano tayo eh? Sa time frame tayo, meron kasi tayong time eh. Di ba? Hindi, ang point ko, Pastor Joel, hindi pa. Hindi pa. May mga elect na hindi pa ligtas, kaya hinahanap natin yun eh. So, para na. Ngayon yung gusto ko pong balikan yung tanong mo po kanina na yung ang sabi mo po doon sa tanong siya ang nagsasagot is pagdating sa election marami tayong nasasagot, no? Yung election nakita natin sa Bible. Yung sagot doon sa election nakita rin natin sa Bible. Hindi naman parang ang dating kasi parang pinagtatanggulan namin at galing sa sarili naming mga ano, ganun po ang dating eh. Pero nakita niyo naman, binabasa din lang natin. And even po yung sagot niya, yung hindi natin alam, for the glory of God, hindi rin po lumabas sa Bible yung kasi. Dito po kasi sa Proverbs ay sinabi rin din po rito na it is sa Proverbs 25:2, it is the glory of God to conceal a thing. No? Kaya sabi rito naman sa Deuteronomy 29 verse 29, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Kami mga bagay na hindi re-reveal, ibig sabihin wala dito sa Bible. So hindi natin masasagot yung kasi yung sagot natin kinukuha lang natin sa Bible eh. Di po ba? At yung glory ng Diyos yun. Pero naniniwala tayo na pagdating doon, malulubos yung mga kaalaman natin. Naniniwala tayo, natuturuan pa rin tayo, mag-aaral pa rin tayo sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Okay, so balikan mo po yung kanina yung Pastor Christian na yung cross. Parang hindi na pala kailangan ng elect yung cross kasi the first place elect na sila, no? But yun na ngayon naging means ng Lord. Diba? Yun na naging means ng Lord para iligtas itong mga elect. Para sa drama. Para mo sila, drama. Ayun kanina yung devotion mo kanina kay Joas. Nagaling ko kanina. Si Joas, diba, si Sermiaso, naging king. Naging king ata siya ng Judah eh. Pero nung nabili na ano pala siya kanina, naano pala ito, lumalagad pala siya, pinatay siya ng katamang anak niya. Akala ko dahil si Joas, diba, nagpagawa siya ng temple, nagano siya ng, diba, maganda yung kanya. Actually, patuloy kita. Again, magpo-point pa rin lahat kay President. So yung office niya as a king, diba, na yung Davidic covenant, ito ay nagpapatungkol na kapag ang hari, yung federal head kasi niyan, lagi sa Davidic covenant, kapag ang hari ay sumusunod sa Diyos, nagiging maayos, may pagpapala. Kapag